Okay, isang mapagpalang araw uli sa ating lahat, mga kapatid. Muli tayong nagbabalik. Ito po ang Kohelet Ministry. Muli tayong magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, muli pakinggan natin ang mga nakasaad sa banal na kasulatan patungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. So, nasa episode 16 na po tayo, mga kapatid. At mahaba-haba na rin yung ating ginawang pagtuturo. So, hopefully na magamit ito sa pagdating ng panahon ng mga taong nagnanais magkaroon ng kaliwanagan sa mga bagay-bagay tungkol sa salita ng ating Panginoon. So, nasa series po tayo ng sa pangalawang pagdating ng Panginoon. So, ang pinag-aaralan po natin ay ano ba yung layunin ng muling pagparito ng Panginoon? So, napag-usapan natin ang mga nagdaang episode. So, nakita natin na ang pagparito niya upang iligtas yung mga naghihintay sa kanya. So, another thing na pinag-aralan natin, kaya siya muling babalik upang tanggapin ang lahat ng parangal at papuri na nagmumula sa kanyang mga nahinirang, yung mga nananalig sa kanya. So, napag-usapan natin yon. At higit sa lahat, ang huling pinag-usapan natin para humatol. At sa paghatol niya, dahil siya ang inutusan ng Panginoon, siya yung binigyan ng karapatan ng Diyos Ama dahil siya yung anak niya na siyang hahatol sa atin. So nakita natin yung mga verses ng ating pinag-uusapan at nakita natin na sa pamamagitan ng banal na kasulatan, natitiyak natin ang mga bagay-bagay na dapat nating matutunan lalo higit sa pagparito ng ating Panginoon. So may kapangyarihan ang ating Panginoong humatol at siya lamang ang binigyan ng karapatan ng Ama na mag-judge sa atin. So although na may kapangyarihan din ang Ama, pero ito ibinigay sa Kanya. At ang maganda nga dito sa ating pinag-aaralan, kung si Jesus ang hahatol sa ating lahat, siguro dapat i-align natin yung ating pananalig sa Kanya na maniwala tayo sa Kanyang mga sinasabi. So patuloy nating pag-aralan pa kung ano-ano ba yung mga dapat nating malaman, ano yung mga layunin pa ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. So, meron din dito sinasabi sa 1 Corinthians 4:5, isa sa layunin ng pagbabalik ng Panginoon para ilantad at ipahayag ang mga lihim ng bagay na natatago sa kadiliman. So, kung titingnan natin, merong mga ah, pangyayari na darating kung saan yung mga gumagawa ng mga lihim na bagay, lalo higit sa paglilingkod sa Panginoon. Ito yung ginagamit lamang ang Panginoon para sa sarili nilang kapakanan o ginagamit lamang ito pang pagkakaroon ng pagpapayaman. So, ililihim ng Panginoon lahat yung mga ilalantad ng Panginoon lahat yung mga nakatagong lihim na yan sa kanyang pagbabalik. So, ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, sabi ni Pablo sa kanyang sinulat sa mga Korinto. Ang sabi nga rito, huwag kayong humatol wala sa panahon. So maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at ipahayag niya ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa ay tatanggap ng papuring na uukol sa kanya mula sa Diyos. So yung ating mga ginagawa dito sa ating mga paglilingkod, alam ng Panginoon yung mga motibo natin. Alam ng Panginoon yung ating mga intention. Kaya nga sa atin, minsan tayo ay nakagagawa ng mga bagay na akala natin ay ikinalulugod ng Panginoon. Pero pagdating ng huli, ito pala ay meron kang personal agenda. Hindi pala yung layunin ng Panginoon ang nais nating gawin, kundi yung ginagamit mo lamang siya o ginagamit natin ang banal na kasulatan para sa personal nating agenda. So tandaan po natin, marami pong mga bulaang propeta, mga bulaang mangaral sa sanlibutan ito.
at, minsan ang mga bulaang propeta hindi natin agad makikilala kung sino-sino ba sila. Kaya nga sa ating pag-aaral minsan tayo ay nabiktima rin ng mga bulaang propeta na ito. Kaya sa pagdating ng Panginoon ilalantad ng Diyos yung kanilang mga ginagawa at ito yung panahon ng paghatol. Kaya nga sa atin ang payo ni Paul sa atin, wag muna tayong magsihatol kasi tayo din, minsan nagiging judgmental po ang marami. 'Pag naging Kristiyano na ang turing sa iba para bang, wala ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. So, hinahatulan natin agad sila. Pero ang bilin ni Paul dito, huwag tayong humatol. Ibig sabihin lang wala tayong kapangyarihang humatol. May hahatol sa ating lahat. Kahit nakatago yan, kahit yan ay mga sikretong bagay, ang hahatol sa atin yung nakakaalam ng mga sikretong bagay at yung mga nakakaalam ng mga lihim natin. At wala tayong matatago sa ating Panginoon kaysa siya ang Diyos, kasi ang isang, kung titingnan natin, siyang perfect judge na sa kanya walang nakalingid. Kaya kung alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari, laman ng puso natin, laman ng, isip natin. So, yung mga intensyon natin at saka yung ating mga lihim na adhikain ay ilalantad ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Kaya nga mag-ingat tayo. Kasi sabi ng Panginoon din sa atin, 'wag din tayong humatol kasi kang matindi, minsan humahatol tayo ng wala sa panahon. So tingnan natin, may mga bulaang propeta at, ito yung mga taong, merong mga madilim na lihim at itong mga propeta na ito minsan, itong mga false prophet na ito minsan, biktima nito yung marami. Hindi natin sila hinahatulan pero pagdating ng Panginoon, ilalantad yan ng Panginoon. Hahatulan sila ng ating Panginoon. So, hindi natin judge yung mga false prophet, pero ang maganda rito pinag-iingat din tayo ng Panginoon sa kanila para ma-determine natin na sila ay mga bulaan. Binigyan din tayo ng Panginoon ng mga palatandaan at higit sa lahat ay pinag-iingat tayo ng Panginoon. Kaya nga sa atin, kung ikaw ay, naging biktima ng mga ito, so minsan hindi natin namamalayan. Kasi akala natin tama na sila dahil sila nga yung may mga, lihim na adhikain sa buhay natin. So, magagamit din kasi tayo ng maraming mga bulaang propeta sa kanilang mga personal na hangarin. At isa na ritong nakikita natin yung pagpapayaman, pagiging milyonaryo, yung kinakalakal nila ang salita ng Diyos. Kaya, maliwanag na meron silang lihim na iba bukod doon sa, magkaroon ng kaligtasan ng maraming tao. Ang daming relihiyon ngayon na maraming miyembro na hindi alam kung ligtas ba sila o hindi at hindi nila alam kung papaano maliligtas. Kaya nga sa atin ang ginagawa natin, shine-share natin ito at kapag ito'y narinig ng marami, pagdating ng panahon ay, meron ding gantimpala yung mga nagtuturo ng katotohanan, yung mga taong, tapat sa ating Panginoon, tapat sa Kanyang salita, dala-dala yung aral ng Panginoon. Meron din silang reward kung nakalihim yung mga bagay na ginagawa natin sa harap ng tao, yung intensyon natin sa harap ng tao, kung ito'y mabuti, ilalantad din ito ng Panginoon para tumanggap tayo ng pagpapala o ng karangalang nagmumula sa Kanya. So, maganda yung intensyon ng Panginoon. So, kaya nga sa atin, kung tayo naglilingkod sa Panginoon, mag-ingat po tayo kung ang intensyon natin ay, ayon lang sa kalooban natin o meron tayong lihim na hangarin o ito ba ay naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi 'pag ito'y against sa layunin ng Panginoon, tiyak na ipahihiya niya tayo, ilalantad niya tayo sa harap ng maraming saksi. Kaya nga dito ang sabi nga, doon sa mga gumagawa ng mabuting hangarin, sabi dito, sa panahong iyon bawat isa ay tatanggap ng papuring na ukol sa kanya mula sa Diyos. So, may reward din pala yung mga taong tapat na
naghahangad ng kapakanan ng ating kapwa. Kung ano yung intensyon ng Panginoon, yun din dapat ang intensyon ng mga taong nangangaral o mga taong naglilid sa atin sa harap ng ating Panginoon. So, sabi rito ni Paul, ang bilin, huwag kayong humatol ng wala sa panahon. So, bakit tayo ah, sinasabihan ni Paul na huwag tayong humatol? Sabi sa Matthew chapter 7, verse 1, sabi din ng ating Panginoon, sabi, huwag niyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. So, huwag tayo maging judge sa ating mga kapwa para hindi rin daw tayo i-judge ng ating Panginoon. So, merong mag-judge talaga sa atin at hindi tayo yon. At kung ikaw isang judgmental na tao, mahilig ka mag-judge ng iyong kapwa, so huhusgahan ka rin ng Panginoon. Sabi nga sa verse 2, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol nyo sa iba. Imagine natin, pag dinudge ko pala ang isang tao na ito ay ganito, 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 magbabalik pala yun sa akin, magbabounce back pala yun sa akin. Ganun din ang magiging hatol ng Diyos sa akin. So, kaya nga tayo, kung meron tayong lihim na masamang bagay sa ating kapwa at hinahatulan natin sila nang wala pa sa panahon, so tayo din kung bakit tayo pinag-iingat para hindi tayo hatulan ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi rito ng Panginoon, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihatol nyo sa iba. At ang sabi nga rito, ang panukat nyo sa iba ay siya ring panukat sa inyo. So, meaning kung ano yung ating pamantayan para hatulan yung ating kapwa, yun din yung pamantayan na gagamitin sa atin ng Diyos. Kung makitid yung kanyang pamantayan, makitid yung pag-judge mo, yun din ang magiging pamantayan ng Diyos sa paghatol niya sa atin. Kaya nga kung meron tayong dapat ingatan dito, yung bilin ni Paul na huwag tayong humatol kasi wala tayong karapatan. Ang may karapatan na humatol sa atin tulad ng previous lesson natin, walang iba kundi ang anak ng Diyos o yung anak ng tao, which is ito yung ating Panginoon. Na siya rin nagsasabi sa atin ngayon na huwag kayong humatol, na huwag niyong hatulan ng inyong kapwa. Kaya nga may babala nga lagi si Paul. Kaya nga dito sa pag-aaral natin, kung bakit natin inaalam yung mga layunin ng Panginoon, minsan yung papel ng Panginoon kinukuha natin. Tayo na rin yung nagja-judge. Minsan yung para sa Panginoong gawain, minsan tayo na rin yung gumagawa. Kasi isa sa masamang gawain natin pala yung paghatol sa ating kapwa. Kasi yun yung magbibigay ng epekto sa buhay natin, masamang epekto sa buhay natin. Kung makitid yung ating ginagamit na panukat sa iba para hatulan, so magiging makitid din yung gagamiting panukat ng Diyos sa atin para ikawad din sa atin yung mga hatol. Kaya nga mga kapatid, isang paalala ito sa atin. Hayaan natin ang Panginoon ang siyang humatol sa ating lahat. Kung meron tayong kapatid na nagkakamali, ituro niyo yung dapat gawin. At huwag nating i-condemn sila kasi tayo man din ay nagkakamali rin. Kaya nga, bakit minsan tayo ay nakagagawa ng mga bagay na hindi naman pala dapat nating gawain. Instead na gawain ng Diyos, tayo na yung humahatol sa ating kapwa. So therefore, kapag inaiwasan natin humatol sa ating kapwa, unang magkakaroon ng benepisyo ay tayo mismo. Tayo yung magkakaroon ng magandang epekto. Magkakaroon ito ng magandang epekto sa buhay natin. Kasi hindi natin kinukuha yung papel ng Diyos sa sinumang nagkakasala. At ang maganda nga rito, sabi pa rin ng Panginoon, kaya sabi doon sa verse 5 na binasa natin, huwag kayong humatol nang wala sa panahon. So, hindi panahon ng paghatol ngayon. Panahon ng pagtuturo, panahon ng pangangaral, at panahon ito ng pagbibigay ng pagkakataon sa mga taong nagkakamali. Sabi sa sumusunod na pangungusap, sabi rito, maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. So, ibig sabihin, ang Panginoon ang
Sa pagdating ng Panginoon, 'yun yung tamang panahon ng paghatol niya, hindi paghatol natin. Kaya nga sabi, "Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon." So, sa pagdating niya, ang sabi, ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman. At ano ba yung mga bagay na natatago sa kadiliman? Mostly ito yung mga kasalanan natin. Ito yung maitim nating hangarin, ito yung maruming intensyon natin sa ating kapwa. Kaya nga kung tayo ay magpipigil sa sarili natin at hindi tayo magkakaroon ng mga ibang hangarin sa ating kapwa, so hindi tayo mapapahamak ng ganito, hindi tayo ilalantad, walang isisiwalat ang Panginoon sa buhay nating masama. Kaya nga sabi ng Panginoon, ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at ipahahayag niya ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. So kung meron tayong masamang intention sa ating kapatid, sa pagdating ng Panginoon, ilalantad niya po ang lahat ng yan. At lalo higit yung mga gumagawa ng mga ah, ah, pangangaral ng pagliligaw. Marami kasi na yung masamang hangarin natin sa kapwa minsan ang intention ng marami o nagiging intention minsan natin yung mailigaw tayo sa pagkilala sa ating Panginoon. Kaya nga ang Panginoon ay nagbibigay ng warning sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoon minsan, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Sabi ng Panginoon sa chapter 7 ng Matthew, verse 15, sabi rito, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Magsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo ay mabagis na asong gubat. Makikilala nyo sila sa kanilang mga gawa. At napipitas ba ang uba sa puno ng dawag at ang igo sa puno ng aroma? So, kung titingnan mo dito, ang gawa ng mga bulaang propeta ay makikita natin sa gawa nila. Ano ba yung mga gawa ng mga bulaang propeta? Ito yung ilalayo tayo sa katotohanan. Kasi pag sinabing bulaan, wala sa kanila yung katotohanan. Pag sinabing propeta, ito yung tagapangaral o tagapagsalita. Bulaang tagapagsalita. Kaya itong mga bulaang propeta ito, hahatulan ito ng ating Panginoon. At minsan hindi natin alam, baka tayo ay kabilang din sa mga ito. Kasi yung katotohanan ay hindi natin dala-dala at wala sa atin yung katotohanan lalo higit tungkol sa pagkilala sa ating Panginoon at sa pagsunod sa ebanghelyo ng ating Panginoon. So mga kapatid, maraming naglipana ngayon. Kaya nga kung tayo biktima ng mga bulaang propeta, so yung mga nandaya sa atin, ilalantad yan ng Panginoon sa pagdating niya. At malaking kahihiyan pagdating sa panahon na i-judge ng Panginoon yung mga bulaan na yan. At tayo rin, kung tayo ay tumatayo rin bilang isang bulaang propeta, ihahayag ito ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Kaya magiging malaking kahihiyan sa buhay natin, lalo higit sa mga napapaniwala natin na yung iyong ginagawa ay wala sa katotohanan. So, kaya nga sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo kasi sila ay may dala-dalang taglay din ng kaamuan. Sabi nga rito, magsisilapit sila sa inyo na animoy tupa. So, yung anyong tupa, ang anyo ng para bang katulad ng ating Panginoon na very humble. So, para bang nagdadamit siya ng kabaitan. Pero yung loob pala ay parang asong gubat. So, ibig sabihin, yung intention na mailigaw ka, yung pala yung ang tunay na karakter ng isang bulaang propeta. Kaya nga tayo, kung tayo ay isa sa mga gumagawa nito, so hahatulan tayo ng Panginoon, ilalantad ito ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Kaya nga tayo mag-ingat-ingat tayo sa ating mga pangangaral, mag-ingat-ingat tayo sa ating pagsasalita, lalo higit sa pagja-judge sa ating kapwa. So, mahirap tayong matagpuan ng Panginoon na isa sa mga
ah, tinatawag na bulaang propeta. Sabi rin dito sa Matthew 24 verse 23 to 24, sabi, kung may magsasabi sa inyo, narito na ang Mesiyas o nariyan na siya, huwag kayong maniwala. Sapagkat may mga sapagkat may mga nagpapanggap na Mesiyas at may mga lilitaw ng mga bulaang propeta, magpapakita sila ng kagilagilalas na tanda at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. So ito yung isang mga paalala rin ng Panginoon. Kung meron daw nagsasabi sa atin narito na ang Panginoon o darating na siya bukas, so wag daw tayong maniwala sa mga yun. Yun po yung isang sign ng mga bulaang propeta. So gaano karami yung mga nabiktima ng mga bulaang propeta? Sabi ng ang tatandaan ko, hindi ko lang kung anong grupo nung time na yun, year 2000. Marami nang nagsabi na katapusan na ng mundo, darating na raw ang Mesiyas kasi po yung milenyo. At ang iba na nakita ko, pinalabas pa yata sa TV yun, ang iba nakita ko na nagbenta ng kanilang mga ari-arian at nagtago na lang sila sa kuweba. So, kasi meron nagsabi sa kanila na darating na ang Mesiyas. So, yun yung mga biktima. So, ito yung mga tao na napapaniwala ng mga nangangaral tungkol sa ating Panginoon. At yung intention nila, yung 'pag sinabing, layunin, yung intention ng mga taong nangangaral sa atin na, narito na ang Panginoon, minsan ang mga nasa isip nila ay, ah, pagsasamantalahan nila yung mga miyembro kung bakit siguro ibinenta yung mga properties o dinala lahat dun sa kuweba o ano, para sa personal agenda niya. Hindi para sa kapakanan ng mga maraming tao. Kaya nga ang sabi rito, sapagkat may mga nagpapanggap na Mesiyas at may mga lilitaw na bulaang propeta. Magpapakita sila ng kagilagilalas ng mga tanda at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari pati ang mga hinirang. So, ang intention pala ng mga bulaang propeta na ito ay iligaw kahit na yung mga hinirang ng Diyos. So tayong mga hinirang ng Diyos, hindi na siguro tayo maliligaw kasi kilala natin ang ating Panginoon. At itong mga intention ng mga bulaang propeta na ito ilalantad ng ating Panginoon. Kaya nga sa atin, kahit tayo'y tagapangaral na, siguraduhin natin na yung ating adhikain, yung ating mga pinagagawa ay ayon sa kapakanan ng ating mga kapwa at ayon sa ikalulugod ng ating Panginoon. So, hindi natin intention yung magpayaman. Kaya itong video na ito, hindi po ito para magkaroon po tayo ng kayamanan dito. Ang purpose po ng video na ito, para kahit wala na po ako dito sa sanlibutan, may marinig pa rin yung mga tao na by accident nabuksan nila itong channel natin. So, makakarinig sila ng salita ng Panginoon. At darating din ang panahon na posibleng maubos na rin yung mga tagapangaral. So, kahit papaano meron tayong mapapagtiyagaan. Buksan niyo lamang itong channel natin at ibahagi natin sa ating mga kakilala. So, posibleng maunawaan nila ito, lalong higit kung meron silang kaharap na Biblia habang binabasa natin, habang pinakikinggan natin. Kaya nga tayo mga kapatid, ang pagsisikap natin na ito sa maipahayag yung salita ng Panginoon, napapanahon man o hindi, sa ganito mang paraan, ang intention nito marinig natin yung mabuting balita na nagmumula sa Diyos upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. At pagdating din ng panahon, yung adhikain ko nito, ilalantad din ito ng ating Panginoon. At umaasa din tayo na pagdating ng panahon na ilalantad niya tayo yung bibigyan ng reward. Kasi para sa aking personal na pananaw,
ang bibigyan niya ng reward ay yung mga taong nagsisikap na ipalaganap yung salita ng Panginoon na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya nga tayo mga kapatid, kung kayo naging, naabot ng mga mensahe na ito, so ang mensahe ng ating video ay para matutunan natin yung kaligtasan, number one, at ano ba yung mga layunin pa, yung nais pa ng Diyos para sa atin. Siguro after ng series na ito na tinatawag nating basic lesson, so magkakaroon tayo ng mga another series, siguro part 2. Magkakaroon ng part 2, another series na 'pag ikaw ay nagkaroon ng kaligtasan, ano na ba yung dapat nating gawin? So, pansamantala dito muna tayo sa basic kung papaano tayo maliligtas. At once na tayo naka-graduate dito sa basic lesson, alam mo na kung papaano maligtas, alam mo paraan na kung papaano maligtas, at alam mo na rin kung saan pupunta yung mga maliligtas at hindi maliligtas. Siguro ang magiging reward natin dito, malamang ay yung bigyan tayo ng gantimpala na nagmumula sa Diyos. Kasi yung ating ginagawa na ito ay binibigyan natin ng impormasyon ang sanlibutan, lalo higit tayong mga Pilipino, kaya Tagalog po ito. So, malaman natin yung intention ng Panginoon sa atin at sa pamamagitan ng maiksing mga video na ito, nakikita natin yung mga katotohanan sa mga bagay-bagay, lalo higit tulad nga nito pinag-aaralan natin yung pangalawang pagbabalik ng Panginoon. So, ang purpose pala niya ay magligtas. Ang purpose pala niya ay isama niya tayo sa ating, sa kanyang kaharian. So, kung hindi ito matatanggap ng marami, pero naging miyembro ka ng isang, grupo, isang religion, at hindi mo ito natanggap, hindi mo natutunan paano maligtas, so pagdating ng panahon ilalantad ng Panginoon yung yung lihim na adyenda ng mga nangaral sa inyo. Kaya nga dalawa yung ilalantad ng Panginoon, dalawang klaseng tao, yung mga bulaang propeta at yung mga taong ginamit niya at tapat sa kanya na naglilingkod sa kanya. So, tandaan natin mga kapatid, hindi natin papel ang humatol sa ating kapwa, hindi natin papel yung, sukatin yung kasalanan nila o merong tamang panahon at merong tamang magja-judge sa atin. Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoon. At do'n sa mga nagsisinungaling, do'n sa mga nangangaral na hindi tapat sa kanyang ministeryo, sa halip ay nandadaya. So, hindi tayo makakaligtas sa Panginoon. Tayong lahat ay haharap sa kanyang hukuman at tayong lahat ay makakatanggap ng kaukulang parusa. At ang magpaparusa sa atin o magja-judge sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Hindi po tayo at wala tayong karapatang humatol sa ating kapwa. Kaya nga ang marami nagiging ano sila, nagiging masama sila o nagiging naliligaw sila dahil sa mga taong may masamang hangarin sa bawat isa sa atin. So, maraming magliligaw sa atin kaya nga ang mga palatandaan dapat alam natin. Sabi rin sa 1 Timothy chapter 4, sabi, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu sa huling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya, susundin nila ang mandarayang espiritu at mga ngaral at mga aral ng diablo. So, marami silang maraming magsisilitaw sa huling panahon. Kaya nga tayo mga kapatid, magtiyaga po tayong magsuri, magtiyaga po tayong magsaliksik. Ang pamantayan po natin para matiyak natin na hindi tayo nadadaya ng masamang espiritu o ng mga bulang propeta ay yung nakabase lahat yung ating pinag-aaralan mula sa banal na kasulatan. Kaya nga mga kapatid, ang paalala ko bilang kapatid ninyo sa Panginoon, huwag muna tayong humatol at merong tamang panahon ng paghatol at hindi tayo yung hahatol. Hayaan natin ang Panginoon
ang magladlad ng mga layunin natin. Kung ito ay masama, mapapahiya po tayo. Kung ito ay mabuti, bibigyan niya tayo ng karangalan na nagmumula sa Diyos. So, yun po yung layunin din ng Panginoon sa pagparito niya, upang ilantad ang mga lihim na bagay na natatago sa kadiliman at bigyan ng karangalan yung mga taong matuwid na naglilingkod sa Kanya na nagmumula sa Diyos. So, hopefully mga kapatid, nakatulong sa inyo ang munting ah, pag-aaral natin at patuloy nating pag-aralan pa sa susunod na panahon. Ano-ano pa ba yung mga layunin? So, kung meron kayong ginagawang pag-aaral, listahan niyo po at basahin niyo pong muli yung mga bagay na pinag-usapan natin para matiyak natin na tama yung natutunan natin na ang Panginoon ang hahatol at hindi tayo. At ito'y sa kanyang muling pagbabalik. Ilalantad niya yung mga lihim na bagay na nakatago sa kadiliman. Okay, salamat pong muli at muli sama-sama tayo sa susunod na episode at magsama-sama tayong pag-aralan natin yung kanya pang mga layunin sa susunod na panahon. Palaing po kayo ng Panginoon, especially din sa mga subscriber natin. Magpagamit po tayo sa Panginoon, i-share po natin ito para hindi po tayo maging makasarili. So ito po ay pinamimigay natin. Malaya po tayong i-share ito. Mag-subscribe po kayo at ito po ay walang bayan. Maraming salamat po. God bless sa inyong lahat.